Totoo ngang ang Malvar-class frigates ay isang malaking pag-angat sa kakayahan ng ating Philippine Navy, dahil hindi hamak na mas may firepower at maasahang air defense ito kung ikukumpara sa kanyang kapatid na Jose Rizal-class light frigate, at masasabi nating makakasabay na ito sa karamihan sa mga frigates warships ng mga kapitbahay nating mga bansa. Napapansin na rin ito kahit ng mga nangungunang mga weapon suppliers sa buong mundo, na ang kagustuhan ng Pilipinas, bagamat may problemang pinansyal, ay papunta na talaga sa pagkakaroon ng mga modernong kagamitan. Mula sa pag-operate ng mga World War II na mga warships, ay nag-umpisa ang Pilipinas na mag-operate ng mas modernong mga Coast Guard cutter vessels ng Amerika, at kalaunan ay bumili ng mas latest na frigates, ngunit meron lamang mga minimum na missile system. Ang Malvar-class ay testamento na ang ating Navy ay handang-handa na sa mga mas makabago at mas komplikadong mga barkong pandigma. Kaya naman, marami sa mga supplier ng mga latest weapon system para sa mga warships, ay nag-offer ng kanilang mga missile system na maaaring ilagay o idagdag sa mga bagong Malvar-class, upang maging mas may power punch ito, at mas may malawak na air defense capability. Ayon sa defense page na Bonds QPH, ay kinumpirma niyang ayon sa kanyang source, ay ino-offer umano ng India ang kanilang naval version ng pinakasikat nilang BrahMos supersonic anti-ship missiles, upang magkaroon ang mga Malvar-class ng mas potent at mas fatal na firepower. Di makakaila, na ang pagkakaroon ng ating Philippine Marines ng BrahMos land-based missile system, ay nagpapaangat ng longer range strike capability ng Pilipinas laban sa anumang banta sa karagatan. Ngunit kung magkakaroon pa ng mga BrahMos missiles ang ating mga frigates tulad nitong Malvar-class, ay sobrang ma-extend pa ng ating Navy ang kanilang strike capability and reach. Ano pat kaya na nilang neutralize ang banta bago pa ito makapasok sa ating exclusive economic zone, kaya maisakatuparan nito ang comprehensive archipelagic defense concept na binubuo ng ating sandatahang lakas. Ang nakaganda din sa offer na ito ng India, dahil ang Pilipinas ay nag-operate na ng mga BrahMos missiles, dahil sa pag-order ng ating Philippine Marines ng 3 battery ng BrahMos mobile anti-ship missile system sa kanila, na nangangahulugang magkakaroon ng commonality sa logistics supplies and maintenance ng missiles na ito, kesa pagkakaroon ng ibang klaseng missiles. Ang Malvar-class ay magkakaroon ng hindi bababa sa 16 na missile sa Vertical Launch System Compartment nito o VLS, at meron pa itong nakalaan na space, para sa mga karagdagang mga missile system, na maaring idagdag ng Pilipinas sa hinaharap. Tayo ay naniniwala, na maaring idagdag sa space na ito ang ilang launchers ng BrahMos missiles, kung makapagdesisyon ang Pilipinas na tanggapin ang offer na ito ng India. Ang India ay matagal nang nangangako ng soft loan sa Pilipinas, kung sakaling nais nitong bumili ng mga kagamitang pandigma mula sa kanila. Bagamat ang Malvar-class, ay inaasahang magkakaroon ng SSM-700K Sea-Star anti-ship cruise missiles tulad ng Jose Rizal-class, na ilalagay sa 2 quadruple launcher, ngunit kung magkakaroon pa ito ng vertical launched supersonic BrahMos missile system, ay itataas nito ang success rate sa pagtama sa target, kesa gumamit ng mga subsonic na missile, tulad ng kanyang Sea-Star anti-ship missile. Bagamat ang Sea-Star anti-ship missiles ng South Korea at BrahMos anti-ship missiles ng India, ay parehong may gumagamit ng ultra-low skimming tactics upang hindi maiwasan ang pag-detect ng radar, ngunit ang supersonic speed ng BrahMos, ay magpapaiksi sa reaction time at decision-making ng kaaway, kaya napakataas ng chance na matamaan na ang target bago pa man ito magsagawa ng defensive actions. Ang BrahMos ay mayroon ding mas malaking warhead, at idagdag mo ang kinetic energy sa impact nito dala ng kanyang supersonic speed, ay magdudulot ito ng mas malaking pinsala sa isang enemy ships, kaya tiyak na ang pagka-disable nito kahit sa isang pagtama lamang, kung di man mapalubog. Ang pagbili ng Pilipinas ng maritime patrol aircrafts, na maaring ma-deliver sa susunod na taon, ay magpapahusay palalo sa kakayahan ng BrahMos missiles ng mga Malvar-class, dahil makapag-engage siya sa mga enemy vessels na di na kayang makita ng kanyang surface search radar, dahil sa curvature ng mundo. Mas lalo na kung matuloy na ang pagbili ng Global Eye Airborne Early Warning and Control Aircraft sa Saab Sweden.
Rafael introduces the Sea Dome Mission Module. Bagamat kinumpirma ng Max Defense na kahit walang napabalitang deal ng Pilipinas at MBDA ng France sa social media at mga websites, ay kinumpirma umano ng kanyang source na Mika VLS ng MBDA ng France na nga ang magiging air defense system ng dalawang Malvar class. Ganun pa man, ayon sa Bonds Q, nag-offer rin ang Israel ng kanilang Sea Dome air defense na gawa ng Rafael. Ang Sea Dome ay ang naval variant ng Iron Dome system, na bagamat ito ay isang short-range air defense system, ngunit ang naval variant na ito ay may mas mahabang range kaysa sa land-based na Iron Dome system. Ang Iron Dome ay kilala bilang Tested Combat Proven High Success Interception Rate, ano pat pinagkatiwala ng Israel ang buhay ng kanilang mamamayan at ang existence ng kanilang bansa sa missile system na ito. Ang Sea Dome, na may range na 40 kilometers, bagamat sinadya para protektahan ang mga warships, ngunit kung edaong ang Malvar class sa seaport sa Luzon, ay maaari rin itong magiging Iron Dome, na magprotekta sa ating capital city at sa nakapalibot rito, kung saan matatagpuan ang mga pangunahing government infrastructures at military command headquarters. At maaari din itong gawin sa iba pang pangunahing syudad ng bansa, tulad ng Cebu City, Davao City, at kahit na ang military base sa Palawan. Kaya para sa atin, isang magandang hakbang sa ating Navy, kung pipiliin nila ang Sea Dome Air Defense, kesa Mika VLS ng MBDA ng France, dahil magiging multi-purpose ang ating warships, na napakainam sa isang bansang may maliit na budget sa depensa. Sa katunayan, para sa atin, mas pipiliin pa nating magkaroon ng Sea Dome Air Defense System sa ating Malvar class, kesa pagkakaroon ng Mika VLS ng MBDA ng France. Ngunit kung pwede sana, na ang BrahMos missile system at Sea Dome Air Defense ay parehong idagdag sa existing capability sa dalawang Malvar class, kung hindi ito makakapekto sa overall performance ng mga barkong ito, ay napakainam sana, dahil magkakaroon tayo ng barko na pwede nating ipagmalaki sa ating mga kapitbahay na bansa, kahit pa sa bansang nanggaagaw sa ating mga teritoryo. Ang mga ito ay offer lamang ng Rafael ng Israel at BrahMos ng India, at nasa sa ating Navy na ito at ng Department of National Defense, kung tatanggapin nila ito o hindi. Tayo ay umaasa na seryosuhin ito ng ating Navy, dahil higit na kailangan ngayon ng bansa ang maasahan, at dual-purpose na kagamitan.